Yon, we're back. We're back, guys. And namiss ko kayo, guys. Namiss kong makapagkwentuhan sa camera. Kamusta kayo, guys? Medyo may importante tayong ginawa for past 3 days. So, yan. Kaya, medyo na busy tayo. Siyempre, alam niyo naman, we have to set our priorities. So, kamusta kayo, guys? Daming events, no? Sa Canada, ngayon? Kahapon, Canada Day. Tapos, meron pang FIFA World Cup. So, ginagawa din siya dito. Isa yung host, tatlo yung country na host sa FIFA eh. So, ang isa is Mexico, alam ko, and US, and then dito. So, yun. Maganda. Nanonood ako ng FIFA, guys. Nag-upload ako ng mga videos ng mga sikat. Yan. Kamusta kayo, guys? It's been a while. I think 3 days, no? Hindi kasi, Sunday, hindi ako usually Facebook Live. So, pahinga. And also Monday. So, Monday, Tuesday, 4 days. Tagal na, no? So, guys, kung nakikita niyo yung mga ni Agape, or Agape, ang ganda ng mga videos niya. So, support niya rin si yung babe, yung panganay namin. Thank you guys for watching. Kamusta? Uy, pa-stars agad. It's been a while. Maliwanag agad pagbalik. Thank you for watching. Yun guys, ito yung tanong natin na ano ang hindi mo pinapakita sa social media tungkol sa buhay abroad, di ba? Ang gandang tanong to, guys. May nag-suggest ito, guys, kaya tinapik ko siya. So, Rose Pablo is watching. Hello. Good evening dito sa Canada. Time check 9:32. Kung sa lugar nyo, umaga, good morning. Yung mga kaibigan natin sa UK na may mga nakikinig dyan. Saan pa ba? Middle East. Saan ba sa Middle East? Meron tayong nakikinig sa Dubai, sa Abu Dhabi, meron sa Qatar, meron din sa Oman. Guys, may nung nakarami, nag-comment dun sa... nilalagay kasi namin yung Facebook Live na to. Nilagay namin sa YouTube. So, may nag-comment dun, taga Macau siya. So, di ba? May nakikinig. Tapos, saan pa ba? Sa Switzerland, sa New Zealand, meron sa Australia. So, so meron din sa UK. So, di ba? Medyo malayo-layo na yung nararating natin, guys. Ilang continent na rin yun. Hindi ko alam kung ilang continent, pero mga ilang continents na rin yun. So, yun. Kamusta kayo, guys? Ang ganda ng tanong. So, pero bago doon, habang nintay natin yung mga kaibigan natin na gusto makinig. Comment nyo lang, guys, yung kung bansa, kung nasaan kayo in your city as well, in that country, para mabasa natin yan sa comment section. Tsaka, ano pa ba? Ito, yung gano'n na kayo katagal sa abroad, tapos kasama nyo ba yung family nyo? PR na ba kayo? Or like dito sa Canada, gano'n ang tawag? Or citizen na ba kayo dyan? So, yun. So, ito, welcome tayo sa kwentong abroad natin. So, yung mga hindi na first time pa lang, kwentong abroad, yung usually mga topic natin dito. I mean, mainly about kwentong abroad. So, yung mga success stories, ano pa ba, yung reality check, yung mga struggles, syempre dito nyo rin makukuha yung mga tips and mga strategies kung balak nyo mag-abroad in the future or kung bago kayo sa abroad. So, pwede nating dito, pag-usapan. So, napag-uusapan lahat natin dito yan. So, misis ko nanonood, Rita Agape Chesed in Canada. Si Rose Pablo. Taga saan ba si Rose Pablo? Hi! Yun. So, yung guys, yung main question natin. Ipin ko nga para hindi siya nawawala. Yun. Ano ang hindi mo pinapakita sa social media tungkol sa buhay abroad? Yan. Magandang tanong yun, di ba? So, ready na ba kayo, guys? Ready na ba kayong makinig? Pwede kayong mag-comment, guys, ha? Pwede kayong mag-share about dun sa main question natin. So,
Tapos along the way, kung first time nyo nga makinig dito, may mga follow-up questions bago dun sa main question natin. So, uy, Dada, sabi niya, yung anak ko nakikinig. Matulog na kayo. Nasa bedroom sila. So, yun. Kung may sagot na kayo guys sa tanong, pwede kayong mag-comment. So, sabi, di ba, alam niyo, let's be honest, yung kapag nagpo-post tayo na yung tayong mga nasa abroad, sa social media, usually yung pinapakita natin yung ano ba, mga travels, yung mga pinupuntahan nating lugar overseas. Kung dito sa Canada, may marami, kami nag-posting kami nung bago kami, yung mga snow experience, winter experience, about family, syempre, ano ba, mga pagkain, yan, mga ganyan. Yung iba, nagpo-post ng pag may bagong sasakyan, di ba? O kaya pag may bagong biling bahay. Ano pa ba yung pinopost niya sa social media? Promotions, yan. So, pinopost natin yan sa social media, di ba? So, like kami, may mga post kami ng mga ganun. So, pinopost din namin yun. Pero narealize ko lately, ba't kaya hindi natin pinopost yung mga struggles? Hindi naman sa dahil gusto nating mag-discourage ng iba. Siguro, syempre natural lang din siguro sa atin yun na ano. Syempre ayaw nating, pag nakita kasi nung, may time kasi nung may kaibigan ako, nag-post siya, nasa hospital siya. So, syempre ang dami nag-alala. So, di ba, maraming mag-aalala sa'yo, especially yung mga relatives mo sa Pilipinas, di ba? So, yung first family mo. So, I guess siguro kaya hindi din natin ina-upload. Tama ba? Agree ba kayo doon, guys, sa mga ganung bagay? Kasi mostly ina-upload, pinopost natin sa social media is yung mga bagay na, alam niyo yun, nakakatuwa, yung mga nakaka-encourage, ano ba, yung mga achievements, alam niyo yun, yung mga lugar na napupuntahan natin. So usually, yun yung mga, parang standard na gusto nating i-post. Pero wala tayong pinopost na, may iba, like kung nawalan ng trabaho, hindi naman nila ipopost yan eh. Iba kung nawalan or na-aksidente sila, ganyan, di ba? Hindi naman nila ipopost yan. Siguro, isasabihan lang nila yung mga first family o yung mga close friends. Diba? Pero hindi natin pinopost sa social media yung mga mga ganong bagay, yung mga unfortunate na nangyayari, di ba? So, or unfavorable sa atin. Di ba? So, I think yun yung mga yun yung mga hindi natin pinapakita sa social media. Pero nung kahapon pala, kaninang umaga guys, nag-post ako nung about this question sa sa Facebook. So, ang daming, may mga sumagot, basahin ko, sabi niya. Ang sagot niya dun sa tanong na, ano yung hindi mo pinapakita sa social media tungkol sa buhay abroad? Yung hirap daw yun. Totoo naman yun, di ba? So, ano pa? Sabi ni Miss ko, yung ulam mo ngayong araw ay uulamin mo pa rin bukas. Guys, literal kami na ganun kami ni Miss. In a way, nagtitipid kami. That's correct. And ayaw namin, mainly yun, ayaw namin, nagtitipid kami. And, syempre, tina-maximize namin yung time namin instead na luto every time. Tapos mag-spend ka ng maraming oras sa pagluluto. So, might as well, minsan dinadagdagan talaga namin. So, like yung dinner namin, lunch namin yun bukas, technically. Kasi para init na lang. Kasi nga, nag-work ako si Miss busy sa mga kids. So, syempre, might as well spend more time with your kids, with your family than panayaluto every. So, yun yung mga strategy namin yun dito sa abroad. Uy, si Francis nanonood, nakikinig. So, yun yung mga style namin. So, sabi pa nung isa, ano pa sabi ng isa? Yung nahihirapan, nalulungkot at umiiyak. Oh. Yung mga ganong cases talaga, maraming ganyan dito. So, and may season din kami na ganon, guys. Yung nalulungkot. Tapos may iyak-iyak din, syempre. Syempre, minsan, sobrang hirap. So, pinagdaanan namin. So, hindi kami exempted doon. So,
'Di ba? So, ano pa ba? May ito may nagsabi. Kasi taga-Canada to, sabi niya. Si Nanay Celia, sabi niya. Ako yung health benefits na dinadanas ko dito na walang lumalabas sa aming packet. Kung sa Pinas hindi magawa kung wala kang health card na malaki ang bayad buwan-buwan, di ba? So, Nanay Celia yan. Hindi niya sinishare daw yun. Pero sinare niya na yun, wala siyang binabayaran anything. Siguro yung parking fee or parking yun. Para sa medical niya. So, yun. Maganda yan. Very positive yan. Tapos yung isa, ako marami ang hindi nakapost. Marami daw. So, tinanong ko nga kung baka mag-mention siya ng isa. Tapos yung isa, ang daming bills na babayaran yun. So, yun yung mga, experience ng mga nag-comment doon sa tanong na to, guys. So, kayo guys, pwede kayo mag-comment sa tanong na yan. Ano yung hindi mo pinapakita sa social media tungkol sa sa buhay abroad? Yan. Diba? Siguro ito yung mga para may mga list ako guys ng mga hindi natin sinasabi. Which is naman, hindi tayo nang guilt trip. Kasi normal lang din naman yan. Kasi nga sabi ko nga kanina, kung magpo-post ka ng mga mga uncomfortable experience natin dito or unfavored experience. Or like, for example, na-aksidente ka or nagkasakit ka, ganyan, or nawalan ka ng trabaho. Siyempre mag-aalala basically yung unang mag-aalala, siguro yun yung concern ko, ba't di ko rin pinopost. Yung mga struggles namin or mga challenges. Para hindi mag-alala yung mga pamilya namin sa Pilipinas, di ba? So, kaya hindi kami nagpo-post. Ano pa ba? Pero na-realize ko ang sarap niyang okay din siyang pag-usapan para at least hindi man directly yung message sa mga families natin sa Pilipinas. At least they know kung ano yung mga pinagdadaanan natin dito na hindi natin na-share. So, di ba? So, at least baka yung iba, expect nila dun sa mga relatives nila dahil post ng post about, alam niyo, yung mga travels nila or yung mga bagong bili ng bahay or may mabagong sasakyan, gano'n. May mga kaakibat na yung guys, na yung process bago nila na-achieve yun. So, yun ang hindi nila pinopost. Hindi natin pinopost, di ba? So, eto siguro yung mga isa siguro. Yung mga homesick yan. Pag homesick, hindi naman pinopost yan eh. Ano pa ba? Pagpagod sa work or pagod ka na dito sa abroad, hindi naman din pinopost yan. Hindi din minsan sinasabi directly sa family. Pero may nakausap guys, siya. Hindi ko sasabihin yung pangalan niya, pero nag-share siya sa akin. Nagsabi siya about it. Dahil nga nagko-content tayo about sa abroad. Sabi niya, dito sa kunasan ako, sabi niya, 3 yung work ko. So, baka sakali ako mag-abroad para madala ko yung mga family ko dito, sabi niya yan. Pero di ko alam na sobrang hirap, sabi niya. Kasi yung employer niya ngayon, delayed yung sahod. Tapos, parang nilaloko-loko daw siya. Parang na-scam siya. Pero wala siyang choice kasi nandun yung permit niya, naka-close permit siya. Tapos, may isa pa siya. Alam ko bawal siya pero may mga part-time siya na cash job. Yun. 2 siyang part-time na cash job. So, sobrang struggle niya, guys. Kasi usually, pag naka-close permit kayo, mga sahod doon sobrang baba. Depende din sa work. Pero usually, ganun na yung mga kakilala ko naka-close permit dito sa Canada. So, minsan, kaya na-obliga silang kumuha ng mga cash job. So, pero yung mga cash job nila, bibigat ng trabaho nila, guys. So, may mga ganun. So, I guess, hindi niya sinasabi yun sa mga... Hindi niya pinapost yun, for sure. Diba? So, yun, diba? Sobrang pagod, ganun, guys. Hindi nila sinishow. Uy, si Francis, 2 Francis. Yung nanonood, si Francis M. Matutina. Tapos, si Francis Q. Quiñones. Diba? Thank you, guys, for watching. Guys, comment kayo kung may baka may ma-share kayo. Diba? Yun, ano pa ba? Homesick, pagod, stress. May stress din tayo. Mas marami, guys. Ano ba? Ano ba yung mga cause ng stress? Pressured ka, ganun. Like din sa kanila, pressured ka sa status mo, ganun. Ano pa ba? Pressured ka kasi baka nahuli ka na, ganyan. Diba? So, sa karera ng buhay. So,
Ano pa ba? Yun. Siyempre, pag stress ka, may iba, nadidepress. So, may mga ganun. Ano pa ba? Financial struggles. Hindi yan pinopost. Um, Kami, hindi naman din namin pinopost. Pero, di ba? Ano pa ba? Um, yung mga overwork, mga dito sa work, mga ganun. Minsan. Tsaka yung lungkot, yan, hindi yan natin sinishare. Hindi yan natin pinopost. Minsan may mga parinig lang sa social media na nalulungkot sila pero hindi directly talaga. Yun, ito matindi to guys. Ito mabigat to pag sa abroad kayo. Yung relationship problems. Maraming mga stories na ganito na ang hirap, ang hirap. Ito yung pinaka hindi, mahirap na sitwasyon na yung let's say dalawa kayong, let's say lang, dalawa kayong mag-asawa tapos hindi okay yung relationship niyo. Dalawa na lang kayo magkasama sa abroad, no? Diba? That's the worst na pwede mo ma-experience. So, hindi yan nila pinopost guys, ha? Ano pa ba? Yun nga, yung status, yung mga visas, status, visa worries natin. So, ang dami, di ba? Pero usually, like kahapon, Canada Day, no? Like kami, pinost namin yung pumunta kami sa BAMP. Yung mga nakita ko mga nag-post din, yung magkakasama sila, lahat na all smile. Siyempre, holiday yun eh. Maganda yung post. Pero wala kang talaga makikita na yung mga, hindi, yung pinopost ng iba na yung struggles nila sa abroad. Wala. As in, meron man siguro very least or very sa like, baka madalang mo makita. Mga ganun. Kaya guys, comment nyo lang dito kung may mga bagay pa ako nakalimutan na. So, homesick, yan yung mga hindi pinopost. Pag yung pagod na experience, stress, depression, ano pa ba? Yan, financial struggles, ano pa ba? Yung lungkot, yun, relationship problems. Tsaka, yun, status. Isa pa yun, di ba? So, yun yung mga bagay na hindi pinopost natin, di ba? So, ano pa ba yung hindi ko pinopost? Baka may nakalimutan pa ako. Yun nga, yung pag nagkakasakit, minsan din, yun talaga hindi pinopost. Yun nga yung kwento ko kanina, sabi ko guys, si Ate Alex, Ate Alex, may kaibigan ako nun, may kaibigan ako sa Dubai, na hospital siya. So, pinost niya, syempre. So, maraming nag-alala sa Pilipinas. Yung mga families and friends nila. So, usually, yun yung reason minsan natin, ba't hindi natin pinopost eh. Para hindi din sila mag-alala, di ba? Hindi dahil, siguro dahil ayaw din nating malaman nila or yung mga, syempre, medyo nakakahiya din kung may mga shy kasi kailangan talaga natin, minsan yung expectation sa atin sa Pilipinas. Minsan, gusto mo na rin, gusto mong i-sustain na kung mayaman ka na. So, minsan gusto mo na pakita na sa social media na yaman mo na, Pero ang hirap mag-pretend na, Diba? I hope ganun. So, yun. Next question tayo, guys. Wala pa tayo dun sa main topic eh. Ay, yun na yung tanong natin. Pero gusto nyong sagutin pa rin yun. Sagutin nyo lang, guys. Para naman mabasa natin. Uy, nag-message si Mrs. Sabi niya. Hindi lahat ng sagas kailangan i-post sa social media. May ibang tao na minsan, ikinasasay yung makita ka na nagkakaproblema. May mga battles na mas magandang i-share sa mga taong pinagkakatiwala mo like sa life group, sa church, pamilya, faithful friends. Hindi kailangan alam ng lahat ang pinagdadaanan mo. Ang malaga, hindi mo ito harap ng mag-isa. Make sense. So, yun. Yun yung point. Okay yung point na yan. Kasi to guys maganda to. Maganda yung sinabi ni Miss. May kaibigan ako, he's a wise person talaga. Sabi niya, bro, ang ganda ng mga, sobrang blessed kayo, sabi niya ganyan. We're not blessed like yung sobrang about financial, mga yung mga nangyayari sa amin na magagandang bagay. Now, lately, sabi niya, sobrang blessed mo kasi, binibless ka na Lord kasi, kaya nabibless yung mga nasa paligid mo kasi binless ka na ni Lord. So, tapos sabi niya, yung mga minsan, sabi niya yung mga achievements niya, sabi niya, you don't need to share it to everybody, sabi niya ganyan. Kasi sometimes, yung iba,
Sometimes even though mutual friends mo sila, but they're not really your close friends. Pag hindi sila kilala, tapos nalaman nila yung mga ganong bagay, yung mga achievements nyo, sometimes they're not happy. So, minsan nagagamit yun ng enemy na, nagagamit din tuloy sila ng enemy na, alam mo yun, siyempre, hindi sila masaya sa'yo at some point dahil nga sobrang layo ng nararating mo, mga ganon. May mga hindi pa din masaya. So, siguro, okay din kasi yung private ka about it. Diba? Pero, siguro meron kong trusted na friends talaga. Like, especially pag sa abroad. And, kung may struggles ka din, hindi din okay din na sabihin mo sa lahat. Then, so, kaya nga you have to create your, diba? Your safe space ng mga pagkasama mo yung mga kaibigan mo. So, pwede mo silang mapili. And, pag nalaman mo na they have a good heart, alam mo yan, to listen and a good, better ear to listen to your situation. So, yan, maganda silang share. Pero doesn't mean you have to broadcast it everything. Kasi nga, sabi nga siya, may mga tao minsan na hindi nila gusto yung mga, hindi din sila masaya sa mga na-achieve mo. Diba? So, siyempre dahil yung iba, either selos or inget, mga ganon. We don't want to use that word, diba? At some point. Pero, that's normal eh. May normal yun. And yung mga madaming experience na ganyan, guys, and kwento sa abroad na yung minsan, yung alam mo yun, yung iba tinulungan na sila, tapos yung tumutulong sa nila, lalong umaangat, tapos parang bandang hinihila nila, mga gano'n. So, ayaw natin go to that route, yung topic natin. Pero yun nga, siguro be private pa rin. Pero yun nga, pero pinapromote natin kasi magkaroon ng community, di ba? Pero alam niyo naman yung guys, hindi niyo naman pwedeng i-open up lahat yung mga sobrang bibigat or sobrang personal nyo na plans, mga ganon, to everybody, di ba? So, dapat din selective ka. Pero, sabi ko nga, create more friends as well. And then, dun mo makikilala talaga din yung mga kaibigan mo yun na, alam mo yun, sobrang genuine talaga yung pagiging kaibigan mo sa kanila and nila sa'yo. So, yun. Okay din yun. Ang ganda sinabi ni Mrs. Diba? Siguro yun yung point niya. Yun. Question number 2, guys. Uy, thank you guys sa panonood. Kung gusto nyo mag-join, guys, pwede kayo, may option dyan na mag-add kayo, ganyan. Pag nakita ko kayo, pag nag-join, gusto nyo mag-join, i-accept ko kayo, guys. Tapos, pwede tayo mag-discussion. Yun. Second question. May time ba na umiyak ka habang nasa abroad? Natanong ko na to some point sa isang topic natin pero hindi siya ganun na elaborate. Ako personally, yes. Sa abroad, oo naman. Ano ba yan? May time kasi nun sa talagang dinamdam ko nga yun eh. Dinamdam ko. Alas isang buwan din yata ako nang di move on. First time ever na ma-experience ko sa buhay ko na hindi ako natanggal, nawalan ako ng trabaho dahil nagsara yung company for personal reasons nung may-ari. So he had to close his company kasi kailangan niya umuwi sa UK. So never ako natanggal sa work. So, sabi ni Miss, yes, nung hindi natin kasama siya. Ibang kwento naman to. Yun, so, sobrang dinamdam mo yun kasi parang, I feel like, ang bilis nung jump in ko. Kasi bago pa lang ako sa abroad after a year. In terms of career and, pagdating sa financial din, biglang nag-jump ng gano'n. Siguro, agad yun. Nag-times 3, gano'n. Yung sahod ko, gano'n. So, siyempre, sobrang excited ko and ang dami kong plans. Ang dami namin plans ni May. So, and then, nagkaroon na rin kami ng baby that time. So, kaso nagka-problema yung
Hindi yung company nagka-problema, yung owner. Actually, namatay na nga ngayon yun kasi nagkaroon siya ng dementia. Ang nakakalungkot. Pero he's still a close friend to us. Kahit nung wala na kami sa kanya. Actually, may contact pa nga ako sa anak niya. Gusto mag-architecture na message ako eh. So nawala. So parang almost for 1 year lang. Ang lungkot kasi, imagine mo, nandun ka na tapos bababa ka ulit. Maghahanap ulit ng work. Doon nakabawi naman agad, pero ang sakit lang kasi nag-enjoy, hindi lang din sa sahod. Nag-enjoy ako dahil ang ganda ng work ko dun. Kaya hindi ito alam ng family namin sa Pilipinas. Like yun sa family ko, sa side ko. So, gustong-gusto ko yung trabaho kasi hindi ko kailangan mag-aral. Pero na-expose ako sa urban planning, ganun, tsaka landscaping, mga ganun. So, ang laking nun. Tapos, isa kasi ako sa mga basta isa sa mga trusted nung boss, mga ganun. So, grabe, nakakalungkot yan kasi sobrang maganda na yung sahod mo, tapos gustong-gusto mo pa yung ginagawa. Alam mo yan, swak na swak. Tapos biglang nagsara. So, mga isang buwan din ako, hindi nakapag-move on. Buti lang doon si Mrs. ko, kasama ko siya. Pero yun talaga, iniyak ko din yun. Kasi akala ko yun na yun. Kasi yung boss ko talagang, siya sa pinaka, na yun. Siya sa mga gumawa ng master plan sa Dubai. So, di ba, imagine mo yung connections. Pero yun, siyempre, may plan si Lord na iba. So, at least, good thing, yun nga, nandiyan si Misha, may mga kaibigan kami na pili na nakakalam na nangyari talagang, yung iba, for sure, may mga hindi natuwa doon kasi nga, may natuwa kasi nga, alam mo na, mga ganong bagay. Pero, okay lang kasi ganun talaga. Part of, kasama yun sa buhay ng tao. So, minsan, may downfall, minsan may dark season ka, alam mo yun. Pero, it doesn't mean you will be stuck there forever. So, ang grace ni Lord naman is, doon mo ma-experience si Lord minsan pag nandun ka sa dark path or hardship na, or mahirap na season ng buhay mo, di ba? So, kasi minsan kung nandun ka sa taas, hindi ka naka-lockdown, medyo mahirap, di ba? So, sometimes talagang may mga ganon. So, nung experience ko yun, mas na-appreciate ko yung buhay. Actually, so. Kasi I thought kasi talaga nun. Parang, alam niyo, parang nanalo ka sa loto, mga ganon. Ganon yung feeling ko nun. So, anyway, yun, talagang iniyak ko yun, guys. Yan. Isa yun sa mga iniyak ko sa abroad, di ba? Kayo ba, guys? Uy, nag-share na ako. Baka gusto niyo naman mag-share. Uy, Grace Bello is watching. Hello po. Hello, Grace Bello. Pag nakita ko yung mga may word pangalan na Bello, feeling ko, yung impression ko, uy, sikat to si Grace Bello, guys. Kasi si Bello, no? Vicky Bello. Yun. Question number 3. Ito. Ano yung pinakamahirap na season mo dito sa abroad? Paano mo siya nalampasan? Siguro kami, yung pinakamahirap, siguro nung unang dating namin dito. Kasi hindi kami siya nahirapan dun sa Dubai. Sakto lang. Tamang lang. Dito kasi sobrang nahihirapan kami. Weather, yung situation, kasi ang daming rules eh. Diba? So, tapos yung status namin. So, akala namin nun, though may 2 years pa kami sa permit namin. Pero akala namin, hindi namin, confident kami na mapi-PR kami. Pero syempre, pag umiikli yung yung time mo na para magstay dito, talagang kakabahan ka. So, normal to, guys. Hindi to, walang exemption sa ganito. So, mas-shake ka minsan eh. So, dito mas-shake yung, yung confidence mo,
Ano yung faith mo dito shake. Yung confidence mo, yung mga abilities mo. Ah, kulang pa ba yung skills ko? Kulang pa ba yung, ba't di ako napipiyak? Mga ganun. So, maraming mga, madaming shake sa'yo na part sa sarili mo pag nandun ka sa point na, lalo na dito sa Canada, yung status. Kasi, lalo nga very challenging, di ba? So, talagang yun yung para sa amin, yung pinakamahirap na season. Talagang nag-invest kami ng oras na mag-aral, kung paano yung mga strategies, magbasa. Hindi yun madali, guys. Para sa akin, mas mahirap pa yung yun ang para sa akin, mas mahirap yung magbasa, mag-aral, ng mga strategy, mga ganun. Kesa sa magtrabaho. Sa totoo lang. Kasi kailangan mong aralin, kailangan mag-isip talaga. Kasi nakasalalay dito yung like kami. Siyempre, we have to go home. Wala kaming choice, di ba? Or babalik kami sa Middle East. Di ba? So, another restart na naman yan. Yun yung nakakapagod eh. Di ba? Talagang, dun, yun yung yun yung pinaka, pero confident pa rin ako talaga ng time na yun. Mapiprepare kami. Pero pag pag umiiksi yung timeline mo, medyo nakakakaba talaga. Siyempre, may iba, kahit ayaw mong isipin, nakakapag-isip ka ng plan B. Saan kaya tayo punta? Baka pwede tayong pumunta ng Poland, baka pwede tayong pumunta ng Germany, pwede tayong pumunta ng Spain, mga ganun, no? Kasi may kalala kami guys pumunta ng Spain. Di ba? Nandito na. So, dahil sa status. So, ganun. So, sabi ni Mrs. Pinaka nahirapan ako nung nagbibiyahe winter time. Papunta at pauwi galing sa school at siya. Ay, grabe. Nahirapan nga din talaga. Kasi ako nag-commit ako dito guys, mga 1 month lang. Tapos si Mrs. talagang 2 years. Almost 2 years din. Kasi may time na maaga akong pumapasok. Kasi para mas marami yung hours ko sa work. Kasi per hour ako nun. So, talagang minamaximize ko yung oras ko. And si Miss naintindihan naman niya. Pero si Agape, hinahatid ko na minsan yan ng 6:30. So, nakaka-bless din yung, namin, tawag nun, yung day home niya nun. So, 6:30 talagang bukas na siya. So, maaga ako nakarating. So, inimiwas din ako sa traffic. Talagang binabalyo ko yung time. So, si Mrs. na minsan maghahatid o kaya pati magsusundo. So, si Mrs. na minsan, may mga frostbite nung winter. Kasi may time na nabili namin na gloves. Akala namin, ang kapal na. Pero pag sobrang tagal mo pala sa labas, hindi yun. May mga iba-iba pang types of, gloves na kailangan mong gamitin. Depende sa lamig, sa temperature. So, may mga frostbites yan guys. So, syempre, bilang lalaki, palang piling ko na papabayaan ko yung asawa. Nakaka-guilty. Diba? Pero alam ko malakas yung loob ng miss ko. Matapang yun. So, kinaya. Diba? Pero yan, syempre, yun ang mahirap. Din siya daw nahirapan. So, valid naman yan. Diba? So, paano namin nalampasan yung mga yan? Sinagalang namin, guys. Yun nga, nag-aral. Hindi kami nag-consultant or mga to? Mga immigration consultant. DIY lang kami, guys. Kasi lahat naman nasa website. So, yung information. Hindi siya sekreto. So, yun. So, talagang, yun yung mga ginawa namin. Yun yung para sa akin. So, nalampasan namin siya by faith. Siyempre. Ano pa ba? Yun, siyempre, yung wisdom, binibigay yan ni Lord sa atin, guys. So, pumunta kayo dito sa abroad, sabi sabihin, marami kayong dasal na ginawa. Sabi sabihin, naging dependent ko kayo. So, this time din, maging dependent din kayo kay Lord. So, para makuha niyo yung right wisdom. Diba? Iba kasi yung knowledge tsaka wisdom, guys. So kung wisdom yung makukuha mo, hindi lang knowledge, diba? Mas okay ka mag-isip, diba? So, yun. Faith, and siyempre yun, consistency lang din. Saka, siyempre, may mga sacrifices ka talagang
gagawin. Yung mga dating ginagawa namin sa Middle East. Like ako noon, nag-online games ako. Hindi ko na magawa. Di ba? Yan hindi din maganda. So, hindi ko na siya nagagawa kasi nga. Ngayon, hindi na ako Hindi na. Dati na-addict ako sa mga online games. So, di ba? So, yun. Yun yung mga namin. Kaya namin nalampasan. Saka teamwork namin mag-asawa. Kailangan guys, yung mga hindi pa, yung mga nasa temporary pa rin na permit dito sa Canada. Guys, kung kasama niyo yung misis niyo or husband niyo dito, teamwork guys. Huwag niyong iasa lang sa isa. Para makita niyo rin yung hirap nung hindi lang yung isa yung nag-aaral or inaalam yung proseso. Para ma-pressure din kayo. 'Di ba? Kung si misis niyo lang gumagawa ng process, but umpisa nyo ng tulungan din. Nag-aaral. Para ma-feel nyo rin yung pressure. Kasi para mas maganda dalawa kayo eh. Kung pinagpipray nyo yan, yung malamang yung isa, kung sino yung nag-aaral ng strategy kung paano kayo makakuha ng permit, ng PR, sobrang tindi magdasal niyan. Ikaw, tamang dasal ka lang kasi wala ka masyadong pressure. Mas maganda. Pero kayo, para matindi kayong magdasal pareho. Diba? Teamwork. Para, alam niyo yun, mag-workout ng maayos. Para masabi niyo sa sarili, uy, pinaghirapan naming dalawa. Diba? Yung status namin, diba? Yung mga ganun. Ganun, guys. Teamwork din. Sabi ni Agape, teamwork makes the dream work. Ay, tama. Ano ba yan? Ano sabi ni Agape? Teamwork makes dream works. Yun ba yan? Tama ba yun, Agape? Uy, si Kajap na like Kajap. Ano pa ba? Parang ang oily ng nose ko. Yun. Next question. Ito guys, maganda to. Ano ang tumulong sa'yo para hindi ka sumuko? Di ba? Dun sa mga hard times nyo. Yung mga nahirapan, yung mahirap na season daw. Teamwork makes dream work. Yan. Can you comment it, Mama? Ano sabi dito? Ano yung mga naging tulong o tumulong sa'yo para hindi ka sumuko sa mga, alam mo yun, mga challenges dito na hindi mo pinupost sa social media. Yung mga challenges mo, di ba? Madami yan. Paano ba? Family, syempre, kung may misis ka with your kids, di ba? Ano pa? Yun, yung mga kasama, kami, may mga kaibigan namin sa church, yung mga talagang naging second family namin dito. Sila yung mga source of encouragement namin. And sila din yung source information namin. Ano pa ba? Community yan. Yan mga talagang marami akong kakilala na very private sila and marami silang reservations sa ibang tao. So, siguro may mga bad experience sila. Pero guys, pag sa ganito mga mga ganitong sitwasyon, maganda sabi ko nga, hindi nyo lahat pwedeng share sa lahat. Pero yung mga selective friends nyo, pwedeng i-share sa nila yung challenges nyo, and then yung mga victories nyo, yung mga wins nyo din. Diba? Kasi trusted nyo na yung mga yun. So, pwede nyo i-share sa kanila. So, kami ganun. Sila yung mga naging namin. Bukod sa isa't isa, bukod sa misis ko. So, sila yung mga naging namin. Kung nakita niyo yung mga posts ko, guys, makita niyo sila. Yung magsi-celebrate kami ng birthday with them. So, they're really good people. So, di ba? And very nice human being. Talagang sila. They will understand yung kasi napagdaanan din nila. So, ang ganda lang mag-share din sa kanila kasi concerned din sila. So,
So, yun ang maganda. Kasi may mga iba hindi, di ba? So, sila okay. Yun. Ano pa, guys? Uy! Comment naman kayo, guys. Comment lang kayo, ha. Ano pa ba? So, yun. Yun yung mga bagay na parang kung isa-summarize natin. Yun yung mga bagay na may mga reasons bakit hindi natin pinupost sa social media din di ba? So usually yung mga pinupost natin sa social media talagang yung mga highlights talaga Diba? Kahit kami, yung mga napupunta namin lugar dito, highlights talaga yung mga pero hindi namin ma-feature, hindi namin pinupost yung pag-akyat, sobrang hirap, ganun. Diba? Ganun din sa guys. Ganun din sa totoong buhay, yung parang reflection natin dito na like yung mga nakikita niyo nag-post ng nakabili ng bahay, na PR na, or may bagong sasakyan, or na-promote, guys. Parang yun nga yung pag-akyat mo, pag pinopost mo, pag ipopost mo, habang umakit ka ng bundok, ipopost mo yung nandun ka na sa taas when you're on top. Pero hindi mo ipopost yung challenges mo paakyat. Lalo na kung mga nadulas ka, nadapa ka, sumabit ka, mga ganun. Hindi mo ipopost yun Diba? Ipopost mo lang pag nandun ka na sa peak or sa pinakataas. Diba? Kasi mas maganda yung view. Diba? So, yun yung mga usually hindi natin pinopost and yung mga napopost natin is yung highlights lang. Diba? So, hindi nila nakikita yung, alam mo yung pagod nyo, pagod natin, homesick natin pag may okasyon, mahalagang okasyon sa Pilipinas, di tayo makauwi, sobrang homesick tayo, di ba? And then yung mga, mga silent battles ng mga kababayan natin dito, hindi nila yan ipopost, guys. So, kaya alam niyo yun, kung isa kayo sa mga dumadaan sa mga mahirap na season, yung mga mahirap na season ngayon, alam mo yun, gusto namin malaman mo na hindi ka nag-iisa. Marami kami na, or marami sa atin na may parang pinagdadaanan din na katulad ng sayo. So, yun, lagi yung sinasabi, temporary lang yan, guys. So, kasama lang yan sa proseso, sa pagpunta mo dun sa taas. So, yung pag-asa is every time meron yan. So, laging may pag-asa, laging may hope na, alam mo yung one day you will be on the top. Diba? And you will, mas maganda yung view dun, guys. Diba? So, valid naman yan kung gusto mong i-post yung nabili mong bahay. Pero we all know, ganyan, diba? Yung hirap na pinagdaanan nyo, diba? Bago mo mabili yung bahay, you have to make a lot of sacrifices bago mo ma-achieve yung work na yan. Talagang you work hard, you gave your best effort, diba? Sa work para ma-promote ka. So, hindi yun madali. So, and hindi yun napopost, diba? So, ano lang, guys, keep going kasi yung mga silent battles na yan, it's okay. Kung hindi natin sila ipopost, okay din. I would agree kung hindi natin i-post. Diba? Kasi, ano yan you have to work for it, pero hindi ka nag-iisa, guys, di ba? Yung mga silent battles. Hindi tayo nag-iisa dyan. Yung mga kasama tayo dyan. Kung nandyan yung family mo, they will be your support system. Yung mga kaibigan ka, they will be your support system as well. So, huwag tayo mawalan ng pag-asa, guys. So, and bawat araw, bagong araw, may pag-asa. So, keep going, guys. Kasi nga, sabi nga nung kaibigan, si Brogy, nung nag-guest nung nakaraan, yung view talaga dun sa taas, sobrang ganda. Pag nandun ka na, di ba? So, one day, guys, maybe tomorrow, maybe next week, it'll be your turn. Nandun ka na sa taas and sobrang ganda nung pag nandun ka na, sobrang ganda ng view, di ba? So, for sure. So, maging, tayo, be expectant, di ba? Kasi pinagtrabahuhan mo yan, pinagpaguran mo yan, kasama mo si Lord. So, by the time na mag-celebrate ka,
celebrate it. Kung gusto mong i-post, post mo yan, guys. Kung gusto mong minsan kasi sinasabi na binabrag. No, you just wanted to appreciate what you did, diba? So, hindi yun madali. And kung magko-comment sila negative about it, it's okay. Diba? Ikaw yung nagpakabago dyan. So, okay lang yan, guys, kung gusto mong i-post. Kung ayaw mo nang i-post yung mga challenges mo, it's okay as well. But yun nga, you can share it pa rin, diba? Nari mo, hindi rin kasi natin kaya mag-isa, guys. So, you can share it. Yun. Yun yung encouragement natin, guys. Keep going. And alam niyo yun, guys, kung pwede kayo magbigay ng mga suggestions natin sa next topic natin, para bukas siguro to, Friday. May lakad kami pero we'll see kung may time. So yun, pwede kayong guys, pwede nyo i-comment din dito or i-DM nyo sa akin. So, kung may gusto kayong topic na pag-usapan natin. Para syempre, hindi lang to parang exclusive dito sa Canada. Kung may kaibigan tayo o mga nanonood tayo sa ibang bansa pa, ibang continent, send lang kayo guys ng message. And kung yung topic na pwede natin pag-usapan. So yun, guys, ang ganda nitong tanong. Sagutin nyo pa rin. May mga nakikinig pa rin, guys. Kahit hindi na live. So, and nire-repost namin to ni Mrs. sa YouTube. Uy, Kai! Kai, patapos na ako! Si Kai Mugo is watching. Thank you bro for watching. Bro, ulitin mo na lang. 10:16 na PM. So, happy Canada Day, bro. Kahapon. So, eto hindi, sis pala yan. Ito, citizen na to, guys. So, and, yun, guys, mag-send lang kayo kung may gusto kayong topic na pag-usapan natin dito sa abroad. Bitin ulit, bro. Ano, bro, thank you, bro. Bro, nakita kita dun sa video na pinost ko. Kumakain tayo ng dinner. Ay, ng lunch. Lunch ba or brunch? Kasama namin si Kai nung naglagay ng TV. So, yun guys. Comment lang kayo guys ha. Just keep comment. And thank you sa support. Thank you sa panonood. So, tagal ko nagpahinga. So, sarap bumalik. Sarap humarap sa camera ulit. Baba na yung buko. Parang gusto ko na ulit magpagupit ha. So, yun. Thank you guys for supporting. Kai, regards kay sis, nasa aeroplano ba si sis ngayon? Nasa ere. So, di ba? Ang gaganda ng mga work ng mga to guys. Dito ka mag-encourage sa mga tao na talagang hindi naging madaling story nila pero pag nandun na sa top ng mga nila, ang career nila, minsan talagang literal. Nasa taas. Sobrang taas. And sobrang ganda ng view. So, yun guys. Yun yung encouragement natin ngayon guys. Tuloy mo lang yan. And hindi madali yung paakyat, pero pag nandun ka na, sobrang ganda ng view, di ba? Uy, listening. Hi, sis. Patapos na ako, sorry. Gusto ko pa magpagkwentuhan. Next time, pagbalik nyo dito. Kaya na mabalik nyo? Pinapabalik kayo. Ingat kayo dyan, bro. Kai and sis Bea, ingat kayo dyan, guys. Thank you sa pag-support sa mga videos natin. Alam ko lagi kayong nagre-react and nagla-like. So, thank you guys. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun sa amin. So, ano pa ba? Yun guys, magpapaalam na ako. Ayoko magpaalam kasi nanonood pa to si Kai eh. Tsaka si misis niya. Pero, guys, matutulog na ako. It's 10:19 PM. So, yun guys, thank you sa pakikinig and yun nga sabi ko kanina, mag-DM lang kayo guys kung may gusto kayong topic. Malaking bagay yun actually sa amin para hindi na kami mag-isip. Yun na lang ang pag-iisipan namin ng tanong. Uy, bukas ulit daw sabi. Sure bro, bukas. Same time. Siguro kung maaga ang konti. Yun. Kita-kits tayo ulit guys. Bukas. I hope kung hindi kami na mapagod na maigi bukas. So, thank you again sa pakikinig and kita-kits tayo ulit sa susunod na kwentong abroad. Good night and God bless sa inyong lahat, guys.